ato sa ipabati tong si Kwan, ato si padayon sa ning kang Saldico mahigala nga pamahayag sa iyang laing gibuhian nga statement kagahapon mga sugid tig paminaw. Okay, go Rald. 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Okay, mo na yung mga higala ha. Ang part 1 ato ipabalik pag paminaw. Kay murag i-kuan siya, i-considerar sa mga higala nga. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Okay, freeze adong, freeze Pati na rin, freeze adong. So kini mga higala, kung ato matanaw ha, ang kwarta nga nahatag matud pa ang miagi nga kwarta niya nga iyang gihatag pasangil ni Saldico gikan sa 2022 to 2025 miabot og 56 billion. Lahi pa gyud ay ni mahigalang insertion nga 100 billion sa 2025 budget. Straight to the point. Mao ni ang iyang pamahayag mga sukid tig paminaw. So lahi ni ang insertion sa 2025 budget, distinct and separate kini. So pag 2022 ba sugod na din ni. Mao tod pamahigala sa pasangil ni Saldico. Okay, proceed Rald. pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Okay, freeze adong, freeze adong. Pagkatapos nilang makuha ang Freeze pera, Rald.
So kini mahigala ang pamasangil ni Saldico ma-check nimo ni kung maingon nga dito sa parking sa BGC ug uban pa naa ni mga CCTV diha. So dili ni lisod mahigala nga i-check. So panalitan kini yang giingon nga ni adtong panahon na pa 2022 pa pailabot ning budget sa 2025 nga 1 billion. As early as 2022 bag-o pa siya nga chairman sa Committee on Appropriations, duna na mahigalay demand. So ari ni ka Speaker Romualdez mahigala ning hitabua. Pagsugod pa lang 2 billion ang ipa-deliver per month, Daikin. Straight to the point. Sabihan ako, 2 billion pesos per month mahigala ang ipa-deliver. Unya, nakikistorya ni sa Yusek Bernardo, mao ni mahigala Undersecretary Roberto Bernardo, mao nakikistorya niya, unya dayon miingon mahigala kini mga gipahinganlan Alcantara, si Hindi Alcantara, Engineer Hindi Alcantara mao ning district engineer. Unya si Yusek Bernardo ang Yusek mahigala sa DPWH. So sila mo'y na-negotiate. Nining hitabua mga sukit paminaw. So mo nga tagi-tagi niya ang papagawa sa video ha atong nga balikan mahigala ipadayon ta kuno mga kaigsunan. Padayon kuno oral. Proceed Rald. Sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. Okay, freeze. At dahil laging So, kinis Jojo Cadiz mahigala mauni ang iyang former chief of staff ni Presidente Bongbong Marcos sa diyang siya pa'y senador mga kaigalaan. Iyan ning former chief of staff sa ato nakuha ang report. So, mauni ang nisulti nga to nga nasuko si BBM kay wa ko na siya natanggap. Malagbit Daikin, basig dito tong Speaker Romualdez tong maahon. Kaya inginam siya deliver kag 2 billion kada buwan. Unya ka ng 2 billion tungaon nila ni BBM. Nya ngano ni ngadto man si Jojo Cadiz nga wa may nadawat ang presidente. Sumo na nga gihangyo sa deliveran og direkta, Sumo na mahigala kini pamahayag ni Saldico dapat ni nga i-evaluate kun maayo nya dunay mga na-mention ani mahigala kini Jojo Cadiz apil sa na resign day no. Jojo Cadiz mga sukit paminaw. Si ato ipadayon mga higala ning maong pamahayag. Speaker Martin ang Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street
South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Okay, freeze. So kaduhasan na deliver kini saldi ko mahigala. Pirmirong pag-deliver is 200 million. Ang iyang gihatagan si Jojo Cadiz ang Chief of Staff ni BBM mahigala kaniadto pa nga iyang suod o Chief of Staff niya ni sa Senate pa siya mga sugid di paminaw og nahimo ning Undersecretary sa Department of Justice karon. Straight to the In point. fact, usa ni mahigala sige papilian ron nga mahimo mahigala mo puli isip secretary sa DOJ. Straight to the point. Usa ni sa mga gipilian, Jerbil Mahigala Luistro. Kini sa mga gipampilian apil ni Jojo Cadiz pero ni-resign ni Jojo Cadiz karon. Kay apil iyangan nga nabanggit ani mga higala ni Saldico. So si Saldico nag-deliver og 200 million direkta kan Jojo Cadiz. Another delivery December 5, 2024, 800 million. So mo nang kompleto 1 billion ang na-deliver ngadto kan Jojo Cadiz. Ang pangutanan dako ana ron, kadtong naana ni Jojo Cadiz day iyang gida ang nga ni BBM Straight to the point. o naaraton Jojo Cadiz. Mo na dakong pangutanan na ron. Iya man is naligan mahigala kay mo ni ang Chief of Staff sa una pa dito pa sa Senate. Straight to the point. Gikumkom ni Jojo Cadiz ng 1 billion na aran Jojo Cadiz o niabot ng BBM. Straight to the Mo ni ang point. dakong pangutana mahigala. Okay, proceed na kasama ang Gerald. Okay. Personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuoang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Abangan ang part 2. So mo ni iyan ang gi-chop-chop mahigala. Gi-chop-chop ni Saldico kining iya mga pamahayag mga sukid dig paminaw no. Straight to the So mo point. ni ang giduot gyud mahigala karon ni ining Saldico. So ang iyang gisulti December 5, 2024 nakadeliver sa 800 million. Lahi tong iyang delivery sa 200 million. At ipakita to mga pictures malita-malita dong. Na ba to mga minalita nga kon kanio. Na may mga pizza ni. I-zoom in ko no dong. Zoom in ko no kana unsa man ning pitsahan ning uban. Ni ay January 2025 asa man tong uban daghana ni mga malita mahigala nga kwarta. Okay, so mao ni mahigalang malimalita nga kwarta nga gipicturan mahigalang Saldico. Tan-aw na ko ani murag duna ni siya ay mga ebidensya Saldico nga gigunitan gyud dakin. Ako paminaw no doon ay mga ebidensya ang gigunitan unya pagkahuman gi kuan lang ni. Okay, tanawa mga higala Mao ni ang mga bags unsa man ni January kuan tanawa dagkuan ni mga kuan mga trolley bags kaning usa March 12, 2024 tanawa kuno kunaa katong December 25, 2024 na December 25 kay mao man tong 800 million para ma-coincide sa ang gisulti kay kini September 2024 kay liman ka gikan sa 2022 to 2025 56 billion na ang na-deliver 56 billion could you just imagine that wa patoy labot di ang kining 2025 budget ha. So doon na yung mga delivery kaniadto. Lahi pa to nga source. Lahi po ni mahigala ning 100 billion for 2025 budget. Kuha ni maong pamasangil mga sukid di paminaw. Straight to the point. Okay, ato nga pagtagad mahigala mao ni. Sige. December 14, 2024. Wala ni siya ikuan December 5. Nag-mention sa December 5, no? December 5, 2024, basig na or maon ni ang pasabot. June 3, 2024, kanang usa, July 15, 2025, unsa man usa, November 24, mao ni mahigala ang mga
delivery. Gipicturan po mga kagalaan ni Kwan. Kini ni ang gipicturan sa mahigalang saldi ko. Ay kini saldi ko mahigalang anticipate sa guni. Malditohon sa guni mga sukiting paminaw. Kamao sa ni wise sa ni day. Isig go wise sanay na sila ni deliver sa kwarta. Aron nga magkinaon sa magkabuking nga magkinaon sa nagyod sa iyapon nga mga dokumento napod sa iya mga ebidensya. Straight to the point. Mo ni mga kagalaan no, dunay mga pizza gyud ni no. December 14, 2024. Unsa man ang uban nga mga kwan. So kini mahigala pa ni labot sa 2025 nga matawag nato mga kaigalaang mga nahitabo nga mga transaksyones sa 2025 labot mahigala sa 100 billion nga insertion. Ang kani sa 2022 pasigi na day sugod na day mahigala 2022, 2023, 2024. Anya lahi ning 2025 unsa man ni December 14. Wala tong December 5 no ato iyang gi-mention. Okay, kay katong siya ginag-deliver kwan, siya ginag-deliver kauban sa mga tao niya. Nga iyang gi-deliver dito mahigala ang 200 million o niya nag-deliver pod siya mahigala og 800 million. Mao ni ang pamahayag mahigala ang saldi ko. Tubagunon pa ni mga kaigsunan usaon ni karon pagtubag sa natad sa administrasyon mga sukit tig paminaw, no? Straight to the point. Okay, so mga deliveries ni mga delivered to kinsa man ning pasabot na day. Si Martin Romualdez. Kana mo itong pangutana o kuan kay na may gibutang nga caption mga sukit tig paminaw. Pag deliver mga kaigalaan. So mao ni mga higala mga deliveries nga ginahimo matud pang saldi ko mga kaigalaan. So kini maoy dapat nga imbestigaron mga sukit tig paminaw, no? Tagaan ni pagtagad mga kaigalaan aron nga suta ni kay ni adin ang iyang gitumbok is BBM ang gyud mga kaigalaan. Now og ang ato ini karon og pananglitan og dili madutlan sa BBM, kay do na po'y mga tao mahigalang ni dipinsang BBM, ang uban sad mahigala di mosugot kay basin ko mo puli Sara, ang mahitabo ini morally mga kaigalan ang mga tao kay dili satisfied sa matawag nato mahigalag investigation, ang uban morally aron makakuha patag dugang nga mga isda bisag dili na lang sa BBM. Kay lisod man kayo mahigala karon ang mga taga DPWH nga mga nasakpan karon pulos pa man ni mga higala mga taga Region 4. Straight to the point. Lagi taga Region 7 ani. Atol ni agi kataw-katawa mga sukitig paminaw. No mo sumuna nga dunay panawagan si Bishop Abitoy karon ni mga higalang November 30 nga dunay rally nga paghimuon diri sa Sugbo mga sukitig paminaw alang ni ining atong pagpadayag sa ato mga higalang pagdemand og transparency ining nagpadayon karon nga investigasyon mga kaigsunan. Straight to the point. Mo na nga ang uban mahigala dili isla mo apil pero Cebu maguda kita mga Subuanon mahigala remember diri ang daghang patay atong ipabati nila nga nanginahanglan taog transparency atol ining maong investigation kay lisod ba kay basig undangon lang investigasyon wa gani matandog ning Cebu nga di adin daghan nga matay. Straight to the point. Lisod man kay ng kalakiha kumusta man tong pagsusi sa ICI dire o kumusta man tong pagsusi manghigala nila sa katundo naman to'y gihimong investigation ng NBI unsa may mahitabo adto o may ka ghost projects kumusta man ang mga substandard projects kay kinahanglan nga mamaman po ning taga Sugbo lisod kayo mga higala og inana lay madangata na to nga wa mahigalay masilutan ning taga Sugbo ining kalakiha kinsa ni mga responsable ini mga flood control projects nga nangaampaw ning uban. Straight to the point. So mo nay angay tagaag pagtagad mahigala.